Abangan nyo po ang nasabing ribbon cutting bukas alas 10 po ng umaga. Ilang oras na lang, ribbon cutting na. Siguro, iniisip ngayon ni Beyonce, ni Wifey, na kumpleto na ang lahat sa kanya. Kahit papano, nakakaraos na ang kanyang pamilya sa pang-araw-araw na buhay, nakakapag-aral siya. May maganda na rin siyang bahay. Siguro pumapasok sa isip niya, isa na lang ang kulang. Siguro, nasa isip niya, si Papa Edo na lang ang kulang. Dahil hindi makukumpleto ang buhay ni Beyonce kung wala si Kalingap Edo. Kung baga, na kay Edo na ang lahat. Para ka na lang mapapakanta ng nasa yun na ang lahat na kinanta ni Daniel Padilla. Pero, hindi naman sila maghihiwalay ni Kalingap Edo kagaya ng nangyari sa Katniel. Ibang EDSI, iba ang Katniel. Siyempre, EDSI tayo. At sa paparating na ribbon cutting, ilang oras na lamang, marami po ang magbubunyi. Marami ang matutuwa. Una't higit sa lahat, ang buong Kalingap sa pangunguna nila Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, nila Ate Edna, ng lahat po ng ating pong pamilya sa Kalingap. Yung mga taong nakatulong sa kanila, malamang iiyak na naman si Dr. Love kahit hindi bagay, kahit mukhang kontrabida yan, yung puso naman yan, pusong mamon, hindi kagaya ko. Marami ang mag-iiyakan bukas. Marami ang iiyak dahil sa tuwa. Dahil sa hinaba-haba din naman ng panahon, dumating na ang pagkakataon ng kaganapan sa isa sa pinapangarap ni Beyonce para sa kanyang pamilya. Ito nga ang magkaroon ng maayos na pamamahay, na bahay. Hindi man hiningi ni Beyonce na ganung kalaki ang kanilang tahanan. Subalit, dahil malaki ang pagmamahal, ang suporta na ibinibigay, pagpapahalaga ng mga nagmamahal kay Beyonce, ng mga nagmamahal sa EDSI, ganun din ang nangyaring kalaking bahay ang kanilang naipatayo para dito kay Beyonce at sa kanyang pamilya. Sabi ko nga kanina, mag-iiyakan na naman yung mga tao dyan. Mag-iiyakan dahil sa sobrang saya. Mag-iiyakan sila dahil masaya sila sa nangyari sa buhay ni Beyonce. Malamang maiiyak si Beyonce para sa kanyang pamilya. Maiiyak din si Kalingap Edo sapagkat bahagi siya ng tagumpay na kung ano man ang tinatamasa ngayon ni Beyonce. At higit sa lahat, meron din namang ibang mag-iiyakan. Alam nyo kung sino? Ha? Alam nyo ba? Hindi nyo alam? Pambi. Hindi nyo alam? Hindi nyo alam? Naku naman. Bakit hindi nyo alam? Siyempre, mag-iiyakan din dyan yung mga bashers. Yung mga pilit na sumisira sa EDSI. Diba? Sa Hong Kong pa lang atat na silang masira ang EDSI. Sila Kalingap Edo at si Beyonce. Pero hindi nangyari. At siguro, nung nade-delay, yung ribbon cutting ng bahay ni Beyonce, tuwan-tuwa din sila. Gusto na nga nila siguro makipag-ugnayan sa Power Corporation o sa tubig, para hindi na makabitan ng mga linya ng kuryente at ng tubig itong bahay nila Beyonce. Pero hindi sila nagtagumpay sapagkat sa inyong panalangin, sa pagtutulong-tulong na ito po ay maisaayos. At dito nga, dumating na tayo sa punto na hindi na mapipigilan ang ribbon cutting. Ang magagawa na lamang ng mga basher ay umiyak ng umiyak. Sapagkat walang nagmamahal sa kanila. Puro sama na lang ng loob ang kanilang inaalmusal, kinakain, tinatanghalian, hapunan, sa buong maghapon. Puro sama ng loob at ayaw magbalik loob. Siguro, yung mga kaloob-looban ng mga yan, yung mga laman loob nila ay nabubulok na. Dahil hindi sila nagkakaroon ng sustansya sa kanilang katawan. Dahil kung ano-anong mga negatibong bagay ang kanilang pinapasok sa kanilang mga sistema. At dito sigurado, hindi nila kakayanin ng kanilang mga makikita. So ang gagawin nila bukas ay pikit mata na lang habang nagre-ribbon cutting sa bahay ni Beyonce. Habang sumasayaw ang Team Kalingap at nakikisaya. Habang nagbibigay ng mga magagandang mensahe yung mga taong nagmamahal kila Beyonce at Kalingap Edo sa EDSI. Hindi nila kakayanin. Dinudurog ang kanilang mga puso sapagkat hindi sila nagtagumpay. Hindi sila nagtagumpay para sirain ang EDSI. At habang ginugupit ang ribbon doon sa bahay ni Beyonce, para din naman ginugupit
ang bahagi ng kanilang pagkatao na minsan pa'y nalupig ng kabutihan sapagkat hindi magwawagi ang kasamaan. Hindi ba? Ganyan ang mangyayari bukas. Kaya dito para kay Beyonce, sa ribbon cutting ng kanilang bahay kasama ng kanyang pamilya, congratulations at deserve nyo yan kung ano man ang mga blessings na dumarating sa inyong buhay. Nawa ay pangalagaan nyo ang pamamahay na yan na ang maging sentro ng inyong tahanan ay una't higit sa lahat ang ating pong Panginoon na magbubuklod sa inyong pamilya at lalong matatawag na ang inyong tahanan ay isang tunay na tahanan. Hindi lamang sa istruktura, kung hindi mismo ang tahanan ay nagre-representa ng mga taong nagmamahalan sa kanilang pamilya. Siyempre, kulang yan kung hindi kasama si Papa Eds. Nakita natin yung mga larawan, pero mas magiging maganda yan kung hindi lamang larawan ang nandiyan dyan at dumating ang takdang panahon, ang tamang oras, na mismong si Papa Eds na ang makakasama ni Wifey Beyonce diyan sa tahanan na yan. Oops!